Ikaw, isang Amerikanong opisyal. Malamang na manginig ang iyong likod. Pagkakita mo pa lang nito, ganyan ang panginginig na tinig na sinimulan ni Michael, isang veteranong mamamahayag ng CNN, ang kanyang istorya. Ang dating pagmamalaki ng Amerika na nangunguna sa buong mundo ay nagiba ng walang ingay sa harap lamang ng isang shipyard ng Pilipinas. Ang ideya ng pagpapabagsak sa Pilipinas gamit ang 25% na taripa ay isang malaking pagkakamali. Hindi isang naghihirap na ekonomiya ng Pilipinas ang naghihintay sa press team sa Cebu, kundi isang future city mismo na naglalaman ng pinakamahusay na katalinuhan ng sangkatauhan. Isang pangkat ng mga batikan na manggagawa na may average na 16 taong karanasan kasama ang mga AI robot na perpektong nakontrol. Sa harap ng nakamamanghang agwat ng kakayahan na ito, napilitan ng Amerika na umamin. Tila nakatulog kami sa loob ng 30 taon. Ang nakakagulat na drama ng pagbaliktad ng sitwasyon ng US-Pilipinas na kinahingahan ng mundo. Narito na ang buong kwento. Ito ay ganap na ibang planeta. Ang tunay na dahilan kung bakit nawala ng salita ang reporter ng CNN nang makita ang shipyard sa Pilipinas. Nang 16 na taon? Samantalang sa Amerika ay wala kaming new hire? Ang sandali ng pagkagulat ng media ng US sa Cebu. Nagkakagulo ang buong Amerika. Dahil ito sa nakakagulat na tanawin na nasaksihan ng press team sa isang shipyard sa Pilipinas. Ipinakita ni President Trump ang sapat na pagkalalaki sa pamamagitan ng pagpilit sa Pilipinas gamit ang 25% na taripa, na nagpapahiwatig na mas magiging sikat ang mga shipyard ng Amerika. Ngunit ang nakita ng mga balita ng Amerika sa site sa Cebu ay iba. Daan-daang crane na kasing taas ng 20 palapag ang sabay-sabay na gumagawa ng 15 barko. At ang average na taon ng serbisyo ng mga manggagawa ay 16 na taon. Paano naman ang Amerika? Hindi na sila makakuha ng kahit new hire. Ang pagmamataas ng Amerika na minamaliit ang Pilipinas ay nagiba sa loob lamang ng isang araw. Ano ba talaga ang nangyari? Ang tunay na kapangyarihan ng puwersa ng Pilipinas na nagpaluhod sa Amerika, na nagmamay-ari ng title na pinakamalakas sa mundo. Sisimulan natin ngayon. Sandali lang. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa akin sa comments kung saan ka nanonood. Nandito ako ngayon sa Cebu, Pilipinas. Ngunit ang tanawin sa harap ko ay hindi ka panipaniwala. Wala kaming nagawa kundi tumayo at tumitig ang press team. Nagsabayan ng mga dambuhalang crane na kasing taas ng 20 palapag na sabay-sabay na gumagawa ng higit 20 barko. Ito ay hindi lamang isang shipyard. Ito ay isang dambuhalang lungsod ng paggawa ng barko. Saktong sa sandaling iyon, inihayag ni President Donald Trump sa Washington ang 25% na tariff bomb sa Pilipinas. Inaasahan ng lahat na mababalisa ang buong Amerika at mangangalog ang mga kumpanya ng Pilipinas. Ngunit ang mga dambuhalang crane sa Cebu ay hindi tumigil. Patuloy na umaapoy ang welding. At ang mga hakbang ng mga manggagawa ay hindi nagbago, mabilis at tiyak. Ang tunay na shock ay sumunod. Ang kwentong ito ay nagsimula 3 buwan na ang nakalipas sa pagbagsak ng industriya ng paggawa ng barko ng Amerika. Ako si Michael. Sa loob ng 25 taon, nag-report ako sa larangan ng industriya para sa balita. Nakabisita na ako sa maraming pabrika, mga kotse, semiconductor, bakal, ngunit iba ang coverage na ito. May kakaibang tensyon bago pa man ako umalis. 3 buwan na ang nakalipas. Ang Secretary of the Navy ng US ay nakaupo ng nakayuko sa isang congressional hearing. Sunod-sunod ang mga tanong ng mga mambabatas. Secretary, bakit ganito ang kalagayan ng shipbuilding ng US Navy? Nanginig ang boses ng kalihim. Nasa napakahirap po tayong sitwasyon ngayon. Ang lahat ng programa sa paggawa ng bapor ay naantala ng average ng 3 taon. 3 taon? Sa panahong iyon, ilang barko ang nagawa ng karatig bansa? Maraming dosena. Hindi, mahigit 100 na barko, sa eksaktong bilang. Sa kapangyarihan ng hukbong dagat, nalampasan na nila ang Amerika sa bilang ng barko sa ngayon. Nagkagitgitan ng hearing room. Isang Republican congressman ang nagtaas ng dokumento. Secretary, tingnan ninyo ito. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, 11 shipyard ang pinatakbo ng Amerika. Ngayon, ilan na lang? 4 na lugar. Tama. 7 lugar ang nagsara. Bakit? Nanahimik ang kalihim ng sandali. Ang kanyang mukha ay namutla. Kakulangan po ng investment, pati na rin ng manpower. Ngunit may mas nakakagulat pa. Isang Democrat congresswoman ang nagsalita. Tingnan natin ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay may kakayahan. Sa sandaling iyon, nagbago ang atmosfera sa hearing room. Hindi mahalaga kung Republican
o Democrat. Lahat sila ay tumango. Isang pinagkaisahan na lampas sa partido. Ang ganitong tanawin ay napakabihira sa politika ng Amerika. Nakaupo ako sa press booth. Dali-dali akong sumulat sa aking notebook. Pilipinas Shipbuilding. Posibilidad. Ang mga salitang ito ang nagpapagalaw sa Washington. Pagkatapos ng hearing, tumunog kaagad ang telepono ko mula sa headquarters. Michael, maghanda ka para sa Pilipinas. Kailan? Ngayon na. Nakabook na ang ticket mo. Tingnan mo kung talagang kaya ng Pilipinas na iligtas ang ating shipbuilding industry. Ibinaba ko ang telepono. Mabilis na tumibok ang puso ko. Pilipinas. Sa totoo lang, hindi ko masyadong kilala ang bansang iyon. Alam ko ang Toyota, mga video game console. Siguro, ngunit shipbuilding? Hindi ba ito simpleng cheap labor at mass production? Sumagi sa isip ko ang kaisipang ito. Nang gabing iyon, nagkaroon kami ng emergency meeting ng press team. Si Tom, ang cameraman, si Jenny, ang audio engineer, si Jessica, ang producer, at ako. 4 kami sa conference room. Binuksan ni Jessica ang kanyang laptop. Tingnan ninyo ang datos ng shipbuilding ng Pilipinas. Mataas ang market share nila kaysa sa kalabang bansa. Sumipol si Tom. Talaga ba? Oo. Pero ang mas nakakagulat ay ang kalidad. Ang ibang bansa ay gumagawa ng marami sa murang halaga. Ngunit ang Pilipinas ay sikat sa high quality. Tiningnan ko ang mga dokumento. San Miguel Marine, Ayala Shipworks, Lopez Tech. Mga pangalan ng mga kumpanya na may kasaysayan. Ngunit hindi nagsisinungaling ang mga numero. Ang iilang kumpanyang ito ang gumagawa ng karamihan sa malalaking barko ng mundo. Kaya ba ng mga ito? Tanong ni Jenny. Umiling ako. Hindi ko malalaman hanggat hindi ko nakikita. Maaaring manipulated ang mga numero. Pagkalipas ng 2 araw, nasa San Francisco Airport kami. Naghihintay ng boarding para sa flight patungong Mactangen Cebu International Airport MCIA. 11 oras na flight. Binigyan ako ni Jessica ng kape sa harap ng boarding gate. Michael, excited ako. Totoo lang. Medyo nag-alinlangan ako. Oo, confirmation ito. Hindi excitement. Nagkakagulo ang kongreso, kaya kailangan naming may mahanap. Pero baka lang, amazing talaga. Ang ganda-ganda ng gawa ng mga kotse ng mga Hapon. Referencing PH-based plants. Tumawa ako. Iba ang barko sa kotse. Mas komplikado ang barko. Libo-libong pyesa. 10,000 tao ang kailangan. Sumakay kami sa eroplano. Umupo ako at ikinabit ang seatbelt. Sa labas ng bintana, makikita ang San Francisco Bay. Sumasapit na ang dilim. Lumipad kami. Sa loob ng 11 oras, halos hindi ako nakatulog. Patuloy akong nag-iisip. Kaya ba talagang buhayin ng Pilipinas ang shipbuilding industry ng Amerika? Hindi. Sa totoo lang, may dahilan ba ang Pilipinas para tulungan kami? Nag-usap kami ng aking mga kasamahan sa eroplano. Sabi ni Tom, sa totoo lang, bakit kami tutulungan ng Pilipinas? Palagi silang binibigyan ng pressure ni Trump. Tama siya. Ang administrasyon ni Trump ay humihingi ng pagtaas sa defense spending ng mga kaalyado at nagpapakita ng issue sa trade deficit. Sa ganitong sitwasyon, may dahilan ba ang Pilipinas para tulungan ng Amerika? Nag-react si Jessica. Kaalyado pa rin sila, hindi ba? 70 taon na tayong kaalyado. Ano ang silbi ng alliance? Ang importante ay pera. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ulap ay lumilipad sa ibabaw ng karagatang Pasipiko. Sa ilalim niyon, nandyan ang Pilipinas. Ano ba talagang klaseng bansa iyon? Talaga bang kahanga-hanga? Lumipas ang 11 oras. Nag-anunsyo ang pilot. Mga pasahero, malapit na po tayong lumapag sa Mactangen Cebu International Airport. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nagsimulang makita ang lupa ng Pilipinas. Ang mga ilaw ng lungsod ay nagniningning. Mas maliwanag ito kaysa sa inaasahan. Mas malawak kaysa sa inaasahan. Lumapag kami. Nang bumukas ang pinto ng eroplano, pumasok ang hangin. Isang malamig na simoy ng hangin ng Oktubre. Pumasok kami sa loob ng MCIA. Ang unang impresyon ay hindi inaasahan. Napakalinis ng airport. Matataas ang ceiling at pumapasok ang natural na liwanag. Malinaw ang mga signage at kumikinang ang sahig. Wow! Bulalas ni Tom. Nagulat din ako. Hindi bababa sa infrastructure. Maayos talaga. Inisip ko,
Kung kaya ng isang bansa na patakbuhin ng ganitong airport, ang iba pang industriya ay tiyak na may kalidad. To some extent, dagdag ko sa sarili. Pagkatapos ng immigration, lumabas kami. May naghihintay na bus sa labas ng airport. Ito ay magdadala sa amin sa shipbuilding area ng Cebu. Sumakay kami sa bus. Umupo ako at tumingin sa labas ng bintana. Pumasok kami sa expressway. Malawak ang kalsada, maayos na mga lane. Hindi na ito naiiba sa Amerika. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang mga tunnel. Ngunit hindi iyon ang katapusan. Paglabas ng isang tunnel, may isa pang tunnel. Tinusok, at tinusok ulit ang mga bundok. Ang infrastructure nila. Seryoso. Bulong ni Tom. Sumang-ayon ako. Kung kaya ng isang bansa na magkaroon ng ganitong mga kalsada, kaya rin nilang gawin ng shipbuilding. Pagkaraan ng ilang oras, nagbago ang tanawin. Nagsimulang makita ang dagat. Ang magandang dagat ng Visayas. Ang dagat ay nagniningning na sinisinaga ng araw. At pagkatapos, nakita ko ang mga crane. Sa una, inakala kong isa o dalawa lang. Ngunit sunod-sunod silang lumitaw. 10, 20. Hindi, napakarami. Mahirap bilangin. Ano ang lahat ng iyon? Tanong ni Jenny. Hindi ko alam. Napakalaki lang. Para itong isang dambuhalang gubat ng mga makina. Ang bus ay papalapit sa General Trias Shipyard sa Cebu. Lalo pang dumami ang mga crane at lalong lumaki. Ang mga bloke na kasing laki ng gusali ay nakatambak. Mga bahagi iyon ng mga barko. Wow! Napakalaki talaga, sabi ni Tom at kinuha ang kanyang kamera. Nagsimula siyang mag-shoot sa labas ng bintana. Ngunit hindi niya makuha ang buong sukat sa loob ng bintana. Sa wakas, huminto ang bus. Sa harap ng pangunahing gate ng malaking shipyard. Bumaba kami. Sa sandaling iyon, lahat kami ay nawalan ng salita. Ang tanawin sa likod ng gate ay hindi kayang ilarawan ng imahinasyon. Hindi ito isang pabrika. Ito ay isang lungsod. Isang dambuhalang lungsod na gumagawa ng barko. Daan-daang crane na kasing taas ng 20 palapag ang nakahanay. Sa ilalim ng bawat crane may tig-iisang barko. Ang ilan ay halos tapos na. Ang ilan ay nagsisimula pa lang. Higit 20 barko ang sabay-sabay na ginagawa. Ang apoy ng welding ay lumilipad mula sa lahat ng direksyon. Ang asul na liwanag ay kumikislap. Nagtutunaw ng bakal. Ang mababang tunog ay nagpapayanig sa lupa. Ang tunog ng makina. Tunog ng tao. Tunog ng pagtama ng bakal, lahat ay naghahalo. Umihip ang hangin. Amoy dagat. Ngunit may iba pang amoy na halo sa hangin. Amoy welding, amoy bakal, at amoy ng isang dambuhalang nilalang na nabubuhay at gumagalaw. Itinaas ni Tom ang kamera, ngunit tumigil siya. Ibinalik niya ang kamera at tumitig lang. Ito ba ang realidad? Hindi rin ako makapaniwala. Hindi ko alam noong nakita ko lang ang mga numero. 50 barko bawat taon. Nangunguna. Ito ay mga numero lamang. Ngunit ang makita ito sa personal, ibang-iba. Ito ay ibang dimension. Hinawakan ako ni Jessica sa braso. Michael, nagkamali tayong lahat. Tumango ako. Tama siya. Nagkamali kami. Minamaliit namin ang Pilipinas. Hindi, sa totoo lang. Overestimated namin ang aming sarili. Isang Pilipinong guide ang lumabas sa pangunahing gate. Mukha siyang nasa 40s. Kayo ba ang press team? Magandang araw. Ako si Enger. Benigno Benny Ramos, ang PR officer. Nagkamay kami. Ang kanyang kamay ay matigas at makapal. Maligayang pagdating. Iikutan na natin ang shipyard ngayon. Sinundan namin siya at pumasok sa pangunahing gate. Bumukas ang dambuhalang bakal na gate. Ang loob ay ibang mundo. Ang tunay na kwento ay nagsisimula rito. Nangunguna si Enger. Ramos, sumunod kami sa loob ng shipyard. Ang una naming pinuntahan ay ang observation deck. Mula rito, makikita ninyo ang buong lugar. Umakyat kami sa deck. Halos pigilin ko ang hininga. Ang buong shipyard ay nakalatag sa harap namin. Ang laki kasing laki ng pinagsamang daan-daang soccer stadium. Hindi, mas malaki pa. Walang katapusan. Nagpapatuloy ang shipyard hanggang sa malayo. Sa horizon, 20 barko ang sabay-sabay na ginagawa. Ang bawat barko ay kasing laki ng 10 palapag na gusali. Sa lahat ng barko, may mga taong gumagalaw. Walang tigil ang mga crane sa paggalaw.
Binuhat nila ang mga bakal na may bigat na daan-daang tonelada. Tila papel lang. Bigla, lumipad ang asul na apoy. Nagsimula na ang welding. Hindi ka panipaniwala. Bulong ni Tom. Hawak niya ang kamera, ngunit nanginginig ang kanyang kamay. Ganoon din ako. Paano ko ilalarawan ang tanawing ito sa salita? Nagsimulang magpaliwanag si Enger. Ramos, ang shipyard na ito ay gumagawa ng 50 malalaking barko bawat taon. Ito ang isa sa pinakamalaki sa mundo. 50 barko? Alam ba ninyo kung gaano kahanga-hanga ang numerong ito? Ang buong Amerika ay gumagawa lamang ng 5 malalaking barkong pangkalakalan sa isang taon. Ang isang pabrika na ito ay gumagawa ng 10 beses ang ginagawa ng buong Amerika. 10 beses? Tanong ni Jessica. Hindi makapaniwala ang mukha. Oo, mahigit 10 beses. Wala na kasing kakayahan ng Amerika sa paggawa ng malalaking barkong pangkalakalan ngayon. Sa sandaling iyon, gumulo ang isip ko. Naalala ko ang kalihim na nakayuko sa congressional hearing sa Washington. Ngayon ko lang naramdaman kung gaano kalala ang mahirap na sitwasyon na sinabi niya. Ano ang barkong iyon na pinakamalaki? Tanong ni Tom. Tinuturo ang pinakamalaking barko. Iyan ay isang LNG carrier. Barko para sa pagdadala ng natural gas. Ang presyo ng isang barkong iyan ay 200 milyon. 200 milyon? Ang isang barkong iyon ay ang presyo ng isang maliit na kumpanya. Gaano katagal gawin ng isang barko? Mga 18 hanggang 24 na buwan. 2 taon. Sa loob ng 2 taon, libu-libong tao ang nagtatrabaho upang gumawa ng isang barko. Ngunit dito, sabay-sabay silang gumagawa ng 12-dosenang barko. Tinuro ni Enger. Ramos ang ibang direksyon. Iyon naman ay isang container ship. Ang pinakamalaki sa mundo na kayang magdala ng container. Napakalaking barko. Saan yan pupunta? Sa Europa. In-order ng isang kumpanya ng shipping sa Denmark. Denmark, Europa. Ang mga barkong ginagawa dito ay umaabot sa lahat ng dagat ng mundo. Ang pangunahing daluyan ng world trade ay ginagawa mismo dito. Ngayon, pumunta tayo sa site. Sabi ni Enger. Ramos, bumaba kami sa observation deck at pumasok sa loob ng shipyard. Ang una naming pinuntahan ay ang welding site. Nakatambak ang mga dambuhalang bakal. Ang bawat bakal ay kasing kapal ng palad. Ang bigat ay 12-dosenang tonelada. May mga manggagawang nagtatrabaho sa ibabaw ng bakal. Ang asul na apoy ng welding ay walang tigil na lumilipad. Sa likod ng spark, makikita ang silhouette ng mga manggagawa. Para silang mga sculptor na gumagawa ng isang dambuhalang obra. Nilapitan ko ang isang manggagawa. Mukha siyang nasa 50s. Inalis niya ang kanyang welding mask. Magandang araw. Mula kami sa Balita ng Amerika. Pwede po bang mag-interview? Nagulat siya. Mula sa Amerika po kayo? Opo. Nandito kami para makita kung anong klaseng shipyard ito. Ngumiti siya. Ito? Ito ang pinakamahusay na shipyard sa mundo. Puno ng kumpiyansa. Hindi ito kumpiyansa na walang basehan. Ito ay paniniwala na nabuo sa loob ng 25 taong karanasan. Gaano na po kayo katagal nagtatrabaho rito? 25 na taon na. Pumasok ako noong 25 anyos ako. Ngayon ay 50 na. 25 taon. Kalahati ng kanyang buhay ay ginugol niya rito. Nabuhay siya habang gumagawa ng mga barko. Kung gayon, eksperto po kayo sa larangang ito. Siguro po, kung welding lang, kaya ko nang nakapikit. Mukhang biro, ngunit seryoso ang kanyang tingin. Tila kaya niya talaga. Sumingit si Enger. Ramos, ang average na taon ng serbisyo ng mga manggagawa sa aming shipyard ay 60 na taon. Hindi ako makapaniwala. Average? 60 na taon ang average? Opo, average. 60 na taon. Alam mo ba kung gaano kahanga-hanga ang numerong ito? Ang mga shipyard ng Amerika ay hindi na makakuha ng kahit new hire ngayon. Hindi na kailangang banggitin pa ang mga veteran na manggagawa. Walang kabataan ang gustong pumasok sa shipbuilding. Ngunit dito, iba. 60 na taon na average ibig sabihin kasama na ang mga bago at veteran. Ang mga pangunahing manpower sa site ay may 20, 30 taong karanasan. Paano naman sa Amerika? Tanong ng 25 taong veteranong manggagawa. Nagpakatotoo ako. Mahirap. Halos wala nang pumapasok sa shipbuilding. Kaya sino ang gumagawa ng barko? Iyon ang problema namin. Tumango siya. May simpatya sa kanyang tingin. Ang American reporter ay inalo ng isang Filipino worker.
Sumunod naming pinuntahan ng design room. Dose-dose ng engineer ang nakaupo sa harap ng computer. Sa monitor, may barko na 3D rendered. Tahimik sa loob. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng keyboard at mouse click. Ngunit sa katahimikan na iyon, may napakalaking trabaho ang nagaganap. Ang mga barko na nagkakahalaga ng 200 million bawat isa ay dito dinisenyo. Nagpaliwanag ang isang engineer. Mukha siyang nasa early 30s. Ginagawa ng AI ang unang design. Ipasok lang namin ang specification na gusto ng client at ipapakita ng AI ang pinakamahusay na design proposal. Tanging ika, 10 lang ng dating oras ang kailangan. Ika the set. Opo, ang trabaho na dating tumatagal ng 10 araw ay natatapos na ngayon sa loob ng 1 araw. Kaya, ano ang ginagawa ng mga designer? Hinahanap namin ng mga parte na nalampasan ng AI. Sine-check namin ang kaligtasan, efficiency, at economy. Hindi perpekto ang AI. Pinalaki niya ang screen. Makikita ang engine room ng barko. Daan-daang pipe ang magulo na magkakaugnay. Tingnan ninyo ito. Dinisenyo ito ng AI. Ngunit imposible itong i-repair. Walang espasyo para pumasok ang tao. Ang ganitong mga bagay ang hinahanap namin. Ito ay pagtutulungan ng tao at AI. Gumagawa ang AI ng mabilis na draft. At ang tao ang nagpeperpekto. Isang perpektong kombinasyon. Tumingin sa akin si Tom. Mayroon bang ganitong sistema sa shipyard ng Amerika? Umiling ako. Wala. Maraming lugar sa Amerika ang nagdodrawing pa rin ng blueprint gamit ang kamay. Umalis kami sa design room at pumunta sa automated line. Sa isang dambuhalang espasyo, nakahanay ang mga robot. Higit 200 robot ang sabay-sabay na nagtatrabaho. Kinuha ng mga robot arm ang mga bakal. Tumpak nilang itinama ang posisyon at nagsimula ng welding. Lumilipad ang spark. Tumpak na walang error na 1 mm. 99.8% ang accuracy, sabi ni Enger. Ramos, ang natitirang 0.2% ay final check ng tao. Nagkakamali rin ng robot. Dito rin, ganoon din. Ginagawa ng robot ang karamihan, ngunit ang final judgment ay ginagawa ng tao. Perpektong pagsasama ng teknolohiya at tao. Hindi ko maiwasang humanga. Hindi lang ito malaki sa sukat. Perpekto ang sistema. Ang manpower, teknolohiya at automation ay nagtutulungan ng maganda. Wala bang ganitong sistema sa Amerika? Maingat na tanong ni Enger. Ramos, ngumiti ako ng mapakla. Mayroon. Noon. Pero ngayon, wala na. Bakit nawala? Dahil hindi kami nag-invest. Pinabayaan namin ito sa loob ng 30 taon. Hindi na nagsalita si Enger. Ramos, siguro wala siyang salitang pang-alo. Mga 1 oras pa kaming umikot. Painting process, outfitting, sea trial preparation. Lahat ay perpekto. Walang butas. Naisip ko, ito ba ang tunay na Pilipinas? Ang bansang minamaliit namin? Hindi, nagkamali kami. Hindi namin minamaliit ang Pilipinas, kundi naloloko kami sa aming sarili. Mga 3:00 ng hapon, dinala kami sa break room. Bibigyan daw kami ng kaunting pahinga at oras para mag-organisa. Uminom kami ng kape sa break room. Kasama ko sina Tom at Jessica. Lahat kami ay tahimik. Napakaraming nakita, hindi namin maorganisa. Nauna si Tom na nagsalita. Sa totoo lang, nakakababa ng loob. Ano ang ipinagmamalaki namin? Ngumiti ng mapakla si Jessica. Naniniwala tayo ang pinakamalakas sa mundo. Pero 30 taon na nating iniwanan ng shipbuilding. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga crane ay gumagalaw pa rin, walang tigil. Hindi tumigil ang mga taong iyon sa loob ng 30 taon. Naisip ko, saktong sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ko. Isang breaking news alert mula sa headquarters. Tiningnan ko ang screen. Trump. Nag-anunsyo ng 25% tariff sa Pilipinas. Bumagsak ang puso ko. Ngayon? Bakit ngayon pa? Saktong sa sandaling inire-report namin ng shipyard ng Pilipinas. Michael, tingnan mo to. Nakatanggap din si Jessica ng parehong balita. Ganoon din si Tom. Lahat kami ay nagulat, tumitingin sa screen. 25% tariff sa mga kotse, bakal at shipbuilding ng Pilipinas. Isang tariff na agad-agad ipapatupad at isang napakalaking 25% na tariff ang ibinato sa Pilipinas. Magiging malaking problema ito, hindi ba? Sabi ni Tom. Ganoon din ang inisip ko. Ang 25% na tariff ay mortal blow sa mga kumpanya ng Pilipinas.
Mahaharangan ng export at titigil ang mga pabrika. Pumasok si Enger. Ramos, matigas ang kanyang mukha. Narinig niya rin ang balita. Narinig po ninyo? Opo. Patawad sa ganitong sitwasyon. Ikinaway ni Enger. Ramos ang kanyang kamay. Ayos lang. Inaasahan na namin. Inaasahan? Opo. Ganyan naman si President Trump palagi. Walang emosyon ang kanyang boses. Hindi siya nagulat o nagalit. Sa halip, reaksyon niya na inaasahan na. Pero, ang 25% ay malaking dagok, hindi ba? Ngumiti si Engre. Ramos, hindi mapakla ng ngiti. Ngiting may kumpiyansa. Handa na kami. Handa? Opo. Matagal na kaming naghahanda para sa ganitong sitwasyon. Ang paraan na hindi kami matitinag. Kahit may tariff. Sa sandaling iyon, narinig ko ang mabilis na paglalakad ng isang tao sa pasilyo. Isa pang employee. May dala siyang tablet. Manager, may breaking news mula sa Toyota. Kinuha ni Enger. Ramos ang tablet. At ngumiti siya ng malapad. Tingnan ninyo. Ito ang sagot namin. Ipinakita niya ang tablet sa amin. May news article sa screen. Toyota Philippines, Angsta, Rosa plant ay nagtala ng record high production. Pagkatapos ng tariff announcement. Ang artikulo ay inilabas pagkatapos mismo ng tariff announcement. Ang nilalaman ay nagsasabing nagtala ang Toyota ng pinakamalaking production volume sa kanilang local plant sa Amerika. Anong ibig sabihin yan? Hindi makapagsalita si Jessica. Hindi ko rin maintindihan. Tinamaan ng tariff pero nagdagdag ng production? Nagpaliwanag si Ingro. Ramos, may malaking pabrika na ang Toyota sa Amerika. Inaasahan nila ang pagdating ng tariff kaya dinagdagan nila ang local production. Iyon ang pinakatiyak na paraan para iwasan ang tariff. Frontal attack. Hindi nila binawasan ng export para iwasan ang tariff. Sa halip, lalo silang pumasok sa Amerika. Ganoon din sa Sony. Malaki ang investment nila sa mga local plant. Hindi tumakas sa mga kumpanya ng Pilipinas. Hindi rin sila lumaban. Nagbaon lang sila ng mas malalim na ugat sa lupa ng Amerika. Astig. Bulalas ni Tom. Nagulat din ako. Ito ba ang tunay na strategy? Pero paano naman ang Europa? Tanong ni Jessica. Nag-impose din sila ng tariff sa Pilipinas kamakailan, hindi ba? High tariff sa bakal. Nagkaroon ng kakaibang ekspresyon si Enger. Ramos, Europa? Isang nakakatawang sitwasyon doon. Nakakatawa? Oo, sinubukan ng Europa na pigilan ang bakal ng Pilipinas. Pero sa halip, binaril nila ang sarili nilang paa. Muli siyang nag-operate ng tablet. Ipinakita niya sa amin ang isa pang artikulo. European manufacturing. Kulang sa Filipino steel. Tumaas ang unit price. Nag-impose ang Europa ng tariff sa bakal ng Pilipinas. Ang layunin ay protektahan ang kanilang sariling industriya ng bakal. Ngunit ang resulta ay kabaligtaran. Hindi na nakagamit ang mga manufacturer ng Europa ng bakal na gawa sa Pilipinas, kaya tumaas ang production cost. Mas mahal ang bakal na gawa sa Europa. Hindi lang bakal, kundi nagkagitgitan ng mga car company dahil dumoble ang presyo ng bakal. Kaya, ano ang ginawa ng Pilipinas? I-redirect namin ang export namin sa Asia. Ang Southeast Asia at Middle East ay humihingi ng bakal ng Pilipinas. Nakakahiya na nawala ang European market, pero nabawi namin sa ibang lugar. Ang Pilipinas ay flexible. Kung hinarangan ng isang market, pumunta sila sa iba. Handa sila. Ang mas ironic pa ay ang defense industry, sabi ni Enger. Ramos, at nagpakita ng isa pang artikulo. Germany, tumataas ang production cost ng mga artillery shell. Nang itaas ng Europa ang tariff sa bakal, tumaas din ang production cost ng mga defense equipment. Mga tank, artillery shell, warship, lahat ay gawa sa bakal. Ang Alemanya ay matagal gumawa ng isang artillery shell at mahal din ang presyo. Paano naman ang Pilipinas? Mas mabilis at mas mura. Ang Poland at iba pa ay nagpakita ng interes sa mga industrial machine at defense equipment ng Pilipinas. Dahil mas mura at mas mabilis kaysa sa gawa ng Alemanya. Sinubukan ng Europa na pigilan ng Pilipinas. Ngunit sa halip, ang mga kumpanya ng Europa ang naapektuhan. Sa huli, napagtanto ng Europa na mas mura pa rin ang bumili ng finished product mula sa Pilipinas. Isang bumerang. Nagtapon sila ng sandata na tinatawag na tariff, ngunit bumalik ito at tumama sa kanila. Ang Europa, na nagbabanta sa Pilipinas 1 linggo na ang nakalipas,
ay ngayon ay pumipila para bumili sa Pilipinas. Uminom ako ng kape. Malamig na ito, ngunit kumalat ang pait sa bibig ko. Ang ironic, sabi ni Jessica. Pareho kaming Amerika at Europa na nagbigay ng pressure sa Pilipinas, pero sa huli, kami ang nangangailangan ng Pilipinas. Tama siya, humingi ang Amerika ng tulong sa Pilipinas para muling itayo ang shipbuilding. Bumibili ang Europa ng mga equipment mula sa Pilipinas. Sino ang nangangailangan ng sino? Kami ba ang nangangailangan ng Pilipinas? O ang Pilipinas ang nangangailangan sa amin? Malinaw ang sagot. Kami ang nangangailangan ng Pilipinas. Gabi na po, dala na namin kayo sa accommodation. Magkita-kita tayo bukas, sabi ni Anger. Ramos, umalis kami sa shipyard. Sumakay kami sa bus patungo sa accommodation. Sa labas ng bintana, lumubog ang araw. Ang sunset sa Visayas ay nagpula sa dagat. Ang mga crane ay gumagalaw pa rin. Sinabi niya na magpapatuloy ang trabaho sa gabi. Habang nakatingin sa labas ng bintana, nag-isip ako, kailan kami nagsimulang maiwan? Hindi. Sa totoo lang, kailan nagsimulang maging advance ang Pilipinas? Ang sagot ay simple. Habang kami ay tumitigil, patuloy na tumakbo ang Pilipinas. Sa loob ng 30 taon. Walang tigil. Nasa departure lobby na ako ng MCIA. Papunta na ako ulit sa Amerika. Natapos ang 2 linggong coverage ko sa Pilipinas. Habang dumadaan sa duty free, nag-isip ako, ang pananaw ko noong dumating ako dito. At ngayon ay ganap na nagbago. Tungkol sa Pilipinas. At tungkol din sa Amerika. Umupo ako sa harap ng boarding gate. Sa labas ng bintana, makikita ang pag-alis at paglapag ng mga eroplano. Naalala ko ang mga crane na nakita ko sa Cebu. Ang nakamamanghang sukat na iyon. Ang mga manggagawang may 50 taong karanasan. Ang perpektong gumaganang sistema. Tiningnan ko ang loob ng airport. Ang mga tao ay abala. Pumapasok at lumalabas. Mga Pilipino. Dayuhan lahat ay natural na naghalo. Hindi tumitigil ang bansang ito. Patuloy itong gumagalaw, nag-evolve, at sumusulong. Ang duty-free clerk ay nagbigay ng direksyon ng magalang sa Ingles. Mahusay siyang gumamit ng Filipino, Ingles, at Chinese. Bahagi rin ito ng kanilang paghahanda. Paghahanda para harapin ang mundo. Umupo si Jessica sa tabi ko. Michael, totoo lang, may expectation ako noong una. Tumawa ako. Wala ako. Inakala ko lang na Chinese copy lang. Pero nagkamali tayong lahat. Tama siya. Nagkamali kami. Minamaliit namin ang Pilipinas. Ano ang dahilan kung bakit naiwan ang Amerika sa shipbuilding? Hindi ang China. Hindi ang Pilipinas. Ito ay dahil tinalikuran namin ang aming sarili. Hindi kami nag-invest. Hindi kami nag-train ng tao. Sa panahong iyon, tahimik na naghanda ang Pilipinas. Nag-invest sila ng 16, 20, 30 taon sa isang larangan at naging pinakamahusay sila sa mundo. Nagsimula ang boarding announcement. Tumayo ako. Sumakay sa eroplano. Pagkatapos ng 11 oras, darating ako sa San Francisco. Umupo ako at ikinabit ang seatbelt. Dahan-dahang gumalaw ang eroplano. Habang papunta sa runway, ang mga ilaw ng MCIA ay lumalayo. Lumipad kami. Umakyat ang eroplano sa langit. At lumitang lupa ng Pilipinas. Ngunit sa isip ko, malinaw pa rin ang dambuhalang shipyard sa Cebu. Ano ang dapat gawin ng Amerika? Magiging tulad ba kami ng Pilipinas? Kaya namin. Ngunit hindi ito magiging madali. Para mabawi ang nawala sa loob ng 30 taon, baka kailangan namin ng isa pang 30 taon. Ang mahalaga ay magsimula. Ngayon na, tulad ng ginawa ng Pilipinas. Umakyat ang eroplano sa mataas na altitude. Umakyat kami sa ibabaw ng mga ulap. Walang makita sa ilalim, tanging isang dagat ng puting ulap. Kinuha ko ang laptop ko. Kailangan kong tapusin ang artikulo. Kailangan kong sabihin sa mamamayang Amerikano ang katotohanan na hindi kami naunahan, kundi tumigil kami, na hindi sumulong ang Pilipinas, kundi patuloy silang tumakbo at hindi pa huli. Nagsimula akong mag-type. Sa shipyard ng Pilipinas, nakita ko ang ibang planeta. Hindi. Nakita ko ang future. Ang future na sana ay nasa amin, ngunit tinalikuran namin. Ang mga salita ay dumaloy ng walang kahirap-hirap. Isinulat ko ang natuklasan ko nang walang paglalabis. Lumipas ang 11 oras. Dumating kami sa San Francisco. Yumapak ako sa lupa ng Amerika. Ang pamilyar na hangin, pamilyar na tunog, pamilyar na tanawin. Ngunit ngayon,
Iba na ang tingin ko. Ganap na pareho. Ngunit iba sa aking mga mata. Naisip ko, kailangan naming magbago. Kailangan magbago ang Amerika. At kaya itong gawin dahil pinatunayan ng Pilipinas. Umalis ako sa airport. Sumakay sa taxi. Habang pauwi, ang tanawin ng San Francisco ay dumadaan sa labas ng bintana. Nagdesisyon ako. Sasabihin ko ng tumpak ang kwentong ito. Sasabihin ko ang katotohanan sa mamamayang Amerikano, sa Kongreso, sa gobyerno. Kaya natin, tulad ng ginawa ng Pilipinas, kailangan lang nating magsimula. Ngayon na, 1 linggo na ang lumipas mula nang matapos ang coverage. Nasa Washington ako. Nagkakagulo ang press room ng White House. Umakyat sa podium ang Secretary of Commerce. Nagpapatuloy kami ng constructive dialogue sa Pilipinas. Hindi ako makapaniwala. Constructive dialogue? Ang Amerika na nagpataw ng 25% na tariff 1 linggo lang ang nakalipas? Ngunit ang mas nakakagulat ay iba. Kalmado ang ekspresyon ng kalihim. Hindi siya high-handed. Sa halip, maingat. Ang Pilipinas ay mahalaga naming partner. Lalo na sa larangan ng shipbuilding. Ang expertise ng Pilipinas ay world-class. Bumulong ang kasamahan kong reporter sa tabi ko. Michael, hindi ba yan ang coverage mo? Tumango ako. Tama siya. Ang shipyard na nakita ko sa Cebu. Ang mga manggagawang may 16 na taong karanasan. Ang perpektong sistema. Iyan mismo ang kailangan ng Amerika. Ilang araw ang lumipas. Si President Trump mismo ang gumalaw sa press conference ng APEC Summit. Nagkaroon kami ng fair negotiation sa Pilipinas. Napakaganda at fair na negotiation. Hindi ako makapaniwala na lumabas ang mga salitang ito sa bibig ni Trump. Sa loob ng nakaraang 3 buwan, America First at negotiation sa pamamagitan ng lakas lang ang isinisigaw niya. Ngunit iba ngayon. Iba ang tone ng kanyang boses. Pagkatapos ng press conference, may tawag mula sa headquarters. Michael, i-follow up mo. Alamin mo kung paano nagpapatuloy ang USPH negotiation. Nagsimula akong umikot sa Kongreso. Nakipagkita ako sa mga senator at congressman. Ang nakakagulat ay, anuman ang partido, lahat sila ay positive sa Pilipinas. Sabi ng isang Republican senator mula Texas, kailangan namin ang teknolohiya ng shipbuilding ng Pilipinas. Kung wala sila, hindi namin kayang muling itayo ang Navy namin. Nagladlad siya ng dokumento. Larawan ng shipyard sa Cebu. Ang mga crane na kinuha ko mismo. Tingnan ninyo, ito ang tunay na industriya. Ang nawala sa atin, ganoon din ang isang Democrat congressman mula California. Ang Pilipinas ay reliable partner. Ang 70 taon na alliance ay hindi nasayang. Seryoso ang mukha ng mga mambabatas. Hindi ito political performance. Seryoso silang nag-aalala tungkol sa future ng Amerika. Ang atmosfera sa Washington ay ganap na nagbago. Nawala ang mga boses na nagbigay ng pressure sa Pilipinas. Sa halip, lumakas ang mga boses na nagsasabing dapat kaming makipagtulungan sa Pilipinas. Isang malaking investment bank ang naglabas ng report. Malamang daw na magkakaroon ng bagong agreement ang US at Pilipinas. Inaasahan nilang bababa ang tariff sa kotse. Sa halip, mag-invest ang Pilipinas ng malaking halaga sa Amerika. Isang napakalaking halaga. Ngunit ang core ay hindi pera. Ito ay shipbuilding. May internal document ang Department of Defense na na-leak. Opisyal na humihingi ng tulong sa Pilipinas para muling itayo ang shipbuilding industry. Ang mga kumpanya ng Pilipinas, San Miguel Marine, Ayala Shipworks, Lopez Tech, ang plano na sumali sa shipbuilding project ng Amerika ay konkretong tinatalakay. Ang ironic talaga. Sabi ni Jessica. Nakaupo kami sa isang cafe malapit sa White House. Hindi ba't nagpataw tayo ng tarif para bigyan ng pressure ang Pilipinas? Pero ngayon, tayo ang humihingi ng tulong sa Pilipinas. Uminom ako ng kape. Kumalat ang pait sa bibig ko. Hindi pressure, kundi self-destruction. Binaril natin ang sarili nating paa. Tama iyon. Nagpataw ang Amerika ng tarif sa Pilipinas. Ngunit ang totoong naapektuhan ay ang mga kumpanya ng Amerika. Huminto ang production line dahil sa kakulangan ng parts. Sumigaw ang mga kumpanya ng Amerika. Kailangan namin ng parts na gawa sa Pilipinas. Ngunit hinarangan sila ng pader ng tarif. Ang pader na ginawa mismo ng Amerika. Ganoon din ang Europa. Ang European Union na nagpataw ng tarif sa bakal ng Pilipinas ay ngayon ay nag-order ng defense equipment at makinarya na gawa sa Pilipinas. Nagpakita ng interes ang Poland at Alemanya. Sabi ng isang German expert sa media. Habang pinipigilan namin ang bakal ng Pilipinas,
Tinaasan lang namin ang production cost ng sarili naming mga kumpanya. Sa huli, mas mura pa rin ang bumili ng finished product mula sa Pilipinas. Isang boomerang. Nagtapon sila ng sandata na tinatawag na tariff. Ngunit bumalik ito at tumama sa kanila. Ang Europa, na nagbabanta sa Pilipinas 1 linggo na ang nakalipas, ay ngayon ay pumipila para bumili sa Pilipinas. Nag-isip ako habang nag-organisa ng file sa hotel room. Ano ang pagkakaiba? Bakit hindi natinag ang Pilipinas? Ang sagot ay simple. Dahil handa sila. Ang Toyota ay nagpapatuloy na ng plant expansion sa Amerika bago pa man lumabas ang tariff. Ang production volume nila noong Setyembre ay ang pinakamalaki sa taong iyon. Habang humihinto ang mga car maker ng Amerika dahil sa kakulangan ng parts, mas nagdagdag pa ng gawa ang Toyota. Ganoon din ang mga kumpanya ng Pilipinas tulad ng Sony. Nagpatuloy sila sa local plant investment. Hindi nila binago ang plano nila sa kabila ng pressure. Frontal attack. Hindi tumakas sa mga kumpanya ng Pilipinas. Sa halip, lalo silang pumasok sa gitna ng American market. Sino ang nangangailangan ng sino ngayon? Malinaw ang sagot. Pareho. Ngunit nagbago ang balanse ng kapangyarihan. Hindi na ito isang relasyon kung saan ang Amerika ang nagdidikta. Ito ay nagiging isang tunay na partnership kung saan kailangan ng bawat isa ang isa't isa. Ilang araw ang lumipas, lumabas ang balita na naghahanda ang US at Pilipinas na mag-anunsyo ng joint statement. Hindi lamang tariff issue, kundi isang komprehensibong agreement na kasama ang energy, defense at shipbuilding. Nagsimula akong gumawa ng draft ng artikulo. Umupo ako sa harap ng laptop at nagsimulang mag-type. Ano ang gusto ng Amerika? Malakas na navy, matatag na supply chain, advanced technology. Ang Pilipinas ay mayroon ng lahat ng ito. Tumigil ako sa pag-type. Binasa ko ulit ang pangungusap. Tama ito. Isang pangungusap na hindi ko naisip 3 buwan na ang nakalipas. Sumapit ang gabi sa Washington. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang White House ay makikita sa malayo. Nagniningning ito sa ilalim ng floodlight. Doon, tinatapos na ang negotiation sa Pilipinas. Isang negotiation upang ibaba ang tariff, tumanggap ng investment at muling itayo ang shipbuilding. Sino ang nanalo? Ang Amerika ba? Ang Pilipinas? Wala sa dalawa. Pareho silang nakakuha ng kailangan nila. Kung mayroon mang tunay na nanalo, ito ay ang realidad. Tinalo ng realidad ang pagmamataas. Hanggang dito, ang nakakagulat na kwento ng natuklasan ni Michael, ang reporter ng balita sa Cebu. Minsan, nakakalimutan natin ang ating halaga habang nabubuhay. Ngunit alam ng mundo, ang craftsmanship na nag-invest ng 16 na taon sa isang larangan, ang attitude na handa at hindi matitinag sa krisis, at ang 30 taon na panahon na tahimik at tumakbo tungo sa pagiging world class. May dahilan kayo para maging proud sa inyong sarili. I-share ang kwentong ito sa lahat ng kaibigan mo. Ang maliit na suporta ay nagiging malaking lakas. Mag-subscribe sa aming channel dito. Salamat sa panonood.